Good morning everyone! Kakatapos ko lang maligo and pinapatuyo ko lang yung buhok ko. That's the guy who is doing our farming. They will give this girl, this will be given by, bring all the money, Cabinets. monetary value, cabinets. That's the food line. Good morning everyone! Kakatapos ko lang maligo and pinapatuyo ko lang yung buhok ko. And nakapagluto na si mami ng pagkain namin ngayon. Sobrang simple lang ng pagkain namin ngayon guys. This past few days, mas gusto ko yung kanin pagkatapos merong sabaw na pagkain kagaya na lamang nung eggplant na may kasamang patatas. So, tinanong niya ako kanina kung ano ba yung gusto kong kainin. And sinabi ko na ganun nga yung luto niya. Simpleng kanin lang or khichdi na tinatawag nila. Yung khichdi is yung kanin na may lentils. Tapos sabi ko, gusto ko na merong sabaw. So, yun yung niluto niya. And advantage din sa kanya yun guys kasi sobrang dali lang din lutuin nun. Pasok tayo sa loob. Nahihirapan na ako magsalita kapag nakikipagkwentuhan ako sa inyo. Kasi medyo lumalaki na yung tiyan ko. Yung pagkain natin sa inyo ngayon guys. So, iyan yung khichdi natin. And dito, yun yung ulam natin. Eggplant yan na may kasamang patatas. And tingnan, mapapansin nyo, meron siyang sabaw-sabaw. So, yun yung uulamin natin. Oras guys is 10:45 and medyo nagugutom ako. Gusto kong kumain. Buti na lang, nagluto si mami, ginawa na ako ni mami ng orange juice dito. So, ito na lang yung iinumin ko. Eh, nakapag-merienda na rin siya. Kumain siya ng tiki papri. So, ayan. Wala akong makain dito sa refrigerator. Yan na lang. Ayoko ng tinapay kasi kakain na rin kami after some time. So, ito na lang yung iinumin ko. Inom na lang ako ng orange juice. Gutom ako guys. Kain tayo ng peanut butter na may kasamang orange. Pasok tayo sa loob. Makipagkwentuhan tayo kay mami. Tapos ko lang magmerienda guys. And mamaya na naman yan. Magugutom na naman ako. Hindi ko alam kung ako lang ba. Pero ganito yung schedule ko ng pagkain. Usually, ganito yung nagiging routine ko. Kaya siguro lumolobo din ako. And di ko alam kung bakit kain ako ng kain. So, magigising ako ng mga 8 to 8:30, ganyan. Tapos, mag-milk ako ng 9 o'clock na may kasamang isang biscuit o kaya 2 biscuit. Pagdating ng 10:30 hanggang 11, magugutom na naman ako. So, usually, ang iniinom ko noon is orange juice. Tapos, minsan-minsan may tinapay. Pero madalas orange juice lang. Tapos, pagsapit ng 12:30 o kaya 1, doon kami kakain ng lunch. So, usually sa lunch kasi guys, konti lang kinakain ko. Hindi mabigat yung lunch na kinakain ko. Konting rice, konting sabaw, yung lentils na may iba't ibang masala, isang rotli, ganyan lang, tsaka yung vegetable. Tapos pagkasapit ng 2:30 hanggang 3:00, magugutom na naman ako. So, maghahanap na naman ako ng pagkain. So, ano bang usually kinakain ko? Yung mga dito, mga pagkain dito na mga banana chips, mga mamra, ganyan, yung parang pop rice, ganyan. Yun yung kinakain ko. Tapos, minsan, 5:00, magyayaya na naman silang kumain ng merienda or uminom ako ng gatas. Minsan umiinom ako, minsan hindi. Pero pagsapit ng 7:30, kakain na naman kami ng dinner. And then, automatic, pagsapit ng 11:30 to 12, maghanap naman ako ng pagkain. Hindi ko alam kung bakit. Meron bang case
na kapag lalaki yung anak mo, kain ka ng kain. Kumpara sa kapag babae siya. Kasi ako lagi akong kain ng kain. And yun yung napansin ko sa sarili ko. Kaya hindi ko alam kung nako-contribute ba yun ng babae ba or lalaki. Dahil ba babae or lalaki yung anak, ganun. From the first time na mabuntis ako, ang weight ko is nasa mga 55. Naglalaro doon, 55. Tapos, ngayon, nasa may 63 na ako. So, imagine niyo 8 kilos. 6, 7, 8, 9, 60, 63. 8 kilos yung nadagdag ko. And madadagdagan pa daw yun, sabi nila, hanggang sa 9 months ako. So, hindi lang ako nakaka-experience actually. Tinanong ko din yung ibang buntes. And nadadagdagan nga din yung weight nila. And yung iba, na-maintain lang nila. Tapos, may padagdag lang na 1 or 2 kilos. So, normal ba yun? Where did you go? In marriage. What? You did not invite me. Because you cannot come, or else it was very good. You should have come. It would be a new experience for you. What is that wedding? That wedding of our farmer partner, one who is doing our farms in partnership. So, that one. Yan yung kapareho ng cast ni Nasonal Masi, no? Yep. Same like that, no? So, you shoot video, right? Yes. You will show me the clips. Yes. How many people is there? They estimated around 2,500, but actually around 3,000 people come. So they was cooking it again, rice and everything. Around 3,000 people come. Oh my gosh. And I can hear the DJ right from here. What is the date? No, that DJ is only one. That is Moasadu. Moasadu is one. When Mummy's brother bring all the money, monetary value, cabinets, help, everything, and then go to marriage area. So they do they do roam around. Yeah, they will roam around and then go to marriage area with all the stuff. So it's their DJ, and then there's a different DJ. And then there is a DJ for the guy. When guy will come to the girl's house, the marriage area, that time they will also get DJ. How much they are spending sound function and one sound system cost around 80,000 to 90,000. Oh my gosh, and they are getting two. So one yes, two, but no, different people na. Okay, so they one mommy's brother, separately. One girl's father, and second one is boys, husband. So total 3 people. So Milan shoot video and Milan will be showing it to you. You shoot clips, right? That's the marriage of our partner in farming. He's doing our farms. He used to do 10 acres, but now he's doing only 3 acres. He invited around 2,500 people for dinner alone. 2,500 people. Guys, 2,500. Huh? That's the entry gate. That's their family picture. Statue of Lord Ganesha. And that's the guy who is doing our farming. Kyo? There people are eating. Sir. That's the thing that people donate for the girl. That's also. They will give this girl. This will be given by the family of girl to the married guy as a gift, as a part of dowry also. Fully furnished sofa set, cupboard, bed, everything. It will be given by father of the girl. That's dinner place. I talked to the guy, he said around 3,000 people came. That's the food line.
Lenta kayo. Kitchen. These people, they are making puri. Fried one. That was rice. This was all rice. Just look how small my hand is. They are still cooking rice because people are still coming. That's dal. Bas? Saag and rice. And that's mug masala. That's common. आम कर दो खाली. बाय बाय. That's water drinking. Dahil nga pinakita ko sa inyo yung baby shower namin guys, maraming nagtatanong sa inyo. Nagtatanong si Doveline Tanilon, tinatanong niya kung paano daw kung hindi ganun kayaman. Tapos katulad lang ni Son Almasi yung status sa buhay na pinapasahod lang. Nagaganyan din daw ba sila o pwede namang hindi? So in terms of baby shower guys, ang pagkakaalam ko, natanong ko kay Milan and sa mother-in-law ko na hindi daw sila nagbe-baby shower. Pero yung pinaghahandaan nila is yung babri o yung first time na ikakat yung buhok ng baby nila. Pero generally speaking, katulad na lamang ng mga kasalan, katulad na lamang ng kasalan, actually guys, this is the sad reality. Dito sa society namin, especially dito sa lugar kung saan ako nakatira, kadalasan, mas malaki pa yung kasalan nila kaysa sa kasalan ng mga higher class. Ganito kasi yan. Unang-una, napapansin nyo na meron silang mga DJ na ginagamit. Nakita nyo ba yung video kanina na nagsasayawan sila? So, 2 or 3 DJ yung rinirerenta nila. And yung band na yon guys, yung bandang yon nagkakahalaga siya ng 80,000 rupees o nasa mga 50,000 pesos kada isa. So, sa DJ pa lang, 150,000 na yung gagastusin nila. Iisipin nyo, 150,000 pesos, naubos na yung ceremonias namin ng 150,000 pesos lang. May pagkain na yun, may damit na, and everything. Pero sa kanila, DJ lang yun. Tapos, yung mga usually ini-invite nila pagdating sa mga kainan, umaabot ng 2,000, 3,000. So, another gastos na naman yun. Tapos, sa mga kasalan, merong magbibigay ng mga furnitures,
yung family ng babae, magbibigay siya ng furnitures dun sa lalaki para sa bagong panimula ba. So, another na naman na expenses yon. So, ang kwento sa akin ni Milan guys, iba daw kasi yung sistema nila, iba yung kultura nila. Hindi tulad sa amin, hindi ko generalize ha. Hindi tulad sa mga higher caste, yung nakita ko kasi dito, okay, bongga din naman yung mga sa higher caste. Pero wala kasi kaming ginagastos na DJ dito. Hindi kami yung parang okay, parang wala ng bukas. Sila kasi ganun sila. Kung madalas kayo naman nanonood sa mga vlogs namin, na siguro nakita nyo rin kung paano yung naging seremonyas nung merong kasalan sa part ni na Sonal Masi. So, nabigla din ako guys. Mas maganda pa yung kasalan nila sa kasalan namin nung kinasal kami ni Milan. So, nabigla ako and in-explain sa akin ni Milan na umaabot nga daw ng milyon yung mga nagagastos nila. Pero, iba nga yung sistema nila sa sistema namin. Dahil nga meron kaming society na fina-follow dito, maraming bawal. Bawal ang fireworks, bawal ang DJ, bawal yung mag-ikot-ikot, magpatugtog, bawal yung ganun. So, meron kaming rules na fina-follow para nga malimit yung expense and maging equal sa lahat. Pero sa kanila, wala silang ganun na fina-follow na rules. And, pagdating sa pagkain, guys, yung ini-invite nila is nasa 2,000 to 3,000. And, dito sa nakita yung kainan dito, girl side lang yun, guys. Tapos, yung boy side, sasayaw lang sila. Pero, kakain na sila sa bahay nila and hindi sila kakain dun sa mismong event. So, nabigla din ako kasi dito sa high class, binibigyan nila ng importansya yung lalaki. Pero sa mga mababang class, binibigyan nila ng importansya yung side ng babae. Kasi yung side ng babae yung gagastos. So, yung father ng babae, papakainin niya lang yung side niya. Tapos, yung side ng lalaki, hindi niya papakainin. Doon na, makikisaya lang sila, makikisayawan. Kaya, yung banda talaga, yung pinaka main event nila. Kasi talagang maghapon, magdamagan silang magsasayawan. And pagdating sa pagkain, ang sistema pala nila guys is magbibigayan sila ng mga rice, may magdodonate ng rice, may magdodonate ng mga spices, may magdodonate ng lentils, may magdodonate ng vegetable, donation system pala. So, tutulong-tulong sila kung sino yung meron, kung ano yung ani nila, yun yung kaya nilang ibibigay nila. Pero sa mga higher caste, magbibigay sila ng pera. So, sa amin, pera kami yung bibili ng lahat ng mga materials, mga ingredients. Tapos, magbibigay lang sila ng pera, like regalo sa amin, 100 rupees, 200 rupees, hanggang sa maipon yun. And, yun yung ipambabayad namin dun sa catering or dun sa food. Ganun siya. Tapos, magdadagdag na lang kami ng konti. Pero sa sistema nila, guys, hindi nila pinapakain yung side ng lalaki. And, yung sistema nila is pag-donate ng mga ingredients. So, ganun siya. And, talaga sila, uubusin talaga lahat nila yung life savings nila. Kasi yung pinaka-main event talaga sa buhay nila is yung kasalan. Tapos, madalang lang daw yung nagse-celebrate ng parang sa atin, meron tayong kapag panganak natin, meron tayong first birthday ng anak natin, tapos magandang celebration or 7th birthday. Sa kanila parang ganun yun. Pero sineselebrate nila is hindi yung birthday, yung first time na ikakat yung buhok ng bata. So, yun yung babri na tinatawag. So, yun. I hope meron kayong natutunan dito sa vlog na to. And if meron kayong mga questions, don't forget na sabihin nyo sa akin sa baba para ma-address natin yan and masagot natin. Pero, kayo ba? Gusto nyo ba yung ganun? Yung one time, big time lang, papakainin lahat, ubusin lahat ng savings. Yung iba nga daw, nangungutang pa. So, tapos babayaran nila hanggang sa nabubuhay sila. Yung ginastos nila sa wedding nila. Pero wala, ganun talaga yung nakagisnan. Hindi na daw nila mababago. Hindi tulad sa amin, sobrang higpit talaga namin. Pinaplano namin lahat. Kung meron pa kaming kakainin bukas, kung ano yung future namin. Sila kasi wala silang pinaplanong ganun. Although hindi naman lahat nagsa-celebrate ng ganun. Pero kadalasan guys, kahit hindi nila afford, nangungutang at nangungutang talaga sila para mabigyan lang ng magandang celebration yung mga anak nila. So, ganun siya. So, ayun. Thank you for watching guys. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.